Mabilis na umikot ang mundo ni Elena matapos ang katotohanang ibinunyag ni Mang Arturo. Ngunit alam niya na ang laban ay hindi pa tapos. Si Claudia, kahit napahiya, ay hindi susuko. Ang kanyang paningin ay puno ng paninibugho at ang mga lihim na dokumento ay parang armas na handang sumabog sa tamang sandali. Kinabukasan, pagpasok sa opisina, ramdam na agad ang malamig na hangin ng tensyon. Si Claudia ay nakatayo sa tabi ng boardroom, hawak ang mga bagong dokumento. Ang bawat mata ng empleyado ay nakatuon sa kanila. May halong takot at paghanga sa tapang ni Elena. Handa ka na bang makita ang tunay na anino ng pamilya mo? Malakas at malinaw na tanong ni Claudia. Hindi mo iniisip, Elena, na may mga lihim na pwedeng sirain ang lahat ng pinaglaban mo? Huminga si Elena ng malalim, pinipilit panatilihin ang kalmado. Alam niya, hindi ito laban sa galit, kundi laban sa integridad at sa katotohanan. Habang nakaharap sa kanya si Claudia, dahan-dahan, inilabas ni Elena ang laptop at ipinakita ang bawat detalye ng proyekto, bawat kontrata, bawat ebidensya ng dedikasyon ng kanyang koponan. Ngunit si Claudia ay mabilis din, sinihagis niya ang isang lumang testamento at liham na tila magpapabagsak kay Elena sa harap ng board. Ngunit sa halip na matakot, nakita ni Elena ang lakas sa puso niya. Nakatayo sa tabi niya si Mang Arturo parang haligi ng gabay at proteksyon. Hindi ka nag-iisa, anak. Ang bawat tagumpay mo ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng pinaglabanan mo, bulong niya. Sa isang iglap, tumayo si Elena at malinaw na nagsalita. Kung ang layunin mo ay duraan ako o sirain ang pagkatao ko, kailangan mong malaman hindi mo ito magagawa. Ang bawat hakbang ko, bawat tagumpay, ay pinaglaban ko ng buong puso at walang hinihinging kapalit. At ito ay totoo, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa tibay ng puso. Napatingin si Claudia, may halong pagkabigla at galit. Napagtanto niya na may mga tao na hindi mo kayang sirain, kahit gaano mo pasubukan. At sa bawat mata ng board, ramdam ang respeto na unti-unting tumataas kay Elena. Lumapit si Claudia sa kanya, sinadyang banggain ang balikat niya. Ngunit hindi na siya natitinag. Tahimik lang siyang tumayo at ngumiti. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang salita. At sa katahimikan iyon, lumabas ang lakas ni Elena. Isang lakas na hindi matitinag ng galit o paninira. Kinabukasan, naglakad si Elena sa opisina, mas tahimik, mas determinado. Alam niya na may laban pa, ngunit mas handa siya kaysa kailanman. Sa bawat hakbang, dala niya ang buong kwento ng nakaraan, ang bawat sakripisyo ni Mang Arturo, at ang bawat pagpupunyagi ng puso niya. Isaya 46:4. Ngunit ang Diyos ay aking kanlungan at lakas, isang matibay na tulong sa oras ng kagipitan. Kaya hindi ako matatakot kahit na bumagyo ang lupa at gumalaw ang mga bundok sa puso ng dagat. Maraming beses kang duduraan ng mundo. Maraming beses kang babagsakin ng nakaraan. Pero kapag pinili mong tumayo sa katotohanan at panindigan ang integridad mo, may Diyos na hahawak sa'yo. Maraming salamat sa panonood ng Sa Likod ng Dura at Dugo. Kung naniniwala kang sa kabila ng lahat ng pagsubok ay kaya mong tumayo, isulat sa comments ang salitang ka-smart. I-share rin ito sa isang taong tahimik na lumalaban araw-araw. At abangan ang susunod na episode ng Sa Likod ng Dura at Dugo dahil mas lalalim ang laban, mas matindi ang mga lihim na matutuklasan, at mas titindi ang tapang ni Elena. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.